Ano po? Tatanggalin niyo po ako sa trabaho? Hindi makapaniwalang tanong ni Angela sa kanyang boss. Pasensya ka na, Angela. Hindi ko rin gustong alisin ka pero isa ka talaga sa mga napili. Isa ako sa pinakamatagal na nagtrabaho dito. Mas marami pa nga akong naiambag sa kumpanya kesa sa mga ibang empleyado rito. Dapat promotion ang matanggap ko pero tatanggalin niyo ako sa trabaho. Hindi talaga namin inaasahan ito. Talagang isa ka sa napili. Ang gusto kasi ng iba ay mga bago. Kinakabahang sabi ng boss ni Angela. Hindi na muling nagsalita pa ang dalaga, kundi padabog na umalis ng opisina ng kanyang boss. Habang naglalakad pa uwi si Angela, ay naalala niya ang mga araw na sobrang naghirap siya para sa kumpanya. Maayos ang naging buhay niya dahil sa kanyang trabaho. Lahat ng kanyang oras ay binigay niya sa kumpanya. Ngunit hindi niya inakala na aalasin na lang siya nito basta-basta. Hindi ito iniwan ni Angela kahit anong hirap ng trabaho dahil magaling siya sa kanyang trabaho at maganda ang sahod na binubuhay si Angela ng maayos. Pag-uwi niya ay wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Natigil na lang siya sa kanyang pag-iiyak nang biglang tumawag ang kanyang lola. Ang lola niya ang nag-iisang pamilya niya. Bata pa lamang si Angela ay wala na ang kanyang mga magulang, kaya't ang lola niya ang nagsilbi niyang magulang. Kung tutuusin ay hindi na niya kailangan pang magtrabaho dahil may hasyenda naman ang kanyang lola na ipapaako sa kanya. Ngunit gusto ni Angela na mamuhay sa ibang lugar. Buong buhay nito ay ang probinsya at ang kanilang farm ang alam niya. Kaya naman nang lumaki siya ay gusto niyang mapunta sa ibang lugar. Lola, napatawag ka. May problema ba? Wala naman, apo. Namiss lang kita. Ang tagal na kasi nung huli kang umuwi sa atin. Dadalaw din po ako sa iyo, Lola. Malapit na. Oh, bakit ganyan ang boses mo? May problema ka ba? Ano ang nangyari? Lola, inalis po ako sa trabaho. Hindi na niya napigilan ang sarili at nilabas ang lahat ng sama ng loob sa kanyang lola. Nalungkot man ang lola niya dahil ganoon ang ginawa sa kanyang apo na naging masipag sa trabaho, ngunit natuwa rin ito dahil para sa kanya ay sign na yon na mas karapat dapat si Angela sa kaniyang hasyenda. Umuwi ka na, apo. Ikaw na muna ang magmamanage ng hasyenda natin dahil tumatanda na ako. Maganda rin ito at may pagkakaabalahan ka at makapagpapahinga ka ng maayos. Sige po, Lola. Uuwi na lang po ako. Namimiss ko na rin po ang mga luto niyo. Napangiti naman ang matanda sa kabila ng telepono. Agad itong namalengke ng mga ingredients ng mga putaheng paborito ni Angela. Kaya naman pagka-uwi ni Angela ay bumungad sa kanya ang napakaraming ulam na inihanda ng kanyang lola para lamang sa kanya. Napakagat ng labi si Angela dahil na-miss niya ang bahay nila sa probinsya. Ang bahay na alam niyang protektado siya at walang problema. Parang bumalik sa pagkabata ang dalaga habang inaasikaso siya ng kanyang lola sa hapagkainan. Hindi rin inakala na sa tagal ni Angela na hindi nakakakain ng maayos ay naparami siya ng kanyang kinain pagkaupo pa lamang niya sa kanilang lamesa. Ngayong nandito ka na, ikaw na muna ang bahala sa hasyenda. Kay Tito Ronnie pa rin po ba ako pupunta kapag gusto ko malaman ng estado ng farm? Hindi na. Alam mo naman na matanda na yun. Mas matanda pa sa akin. Kanino naman po ako makikipag-usap? Ayun sa apo niya, si Ron. Nakangising sabi ng lola niya,
at itinuro si Ron na naglalakad papalapit sa kanilang bahay na may buhat-buhat na bigas. Napalunok naman si Angela dahil nakita niya ang bumabakat na mga ugat ni Ron at ang itsura nito na hindi mo maitatanggi na gwapo. Agad na pinakilala ng ginang si Ron sa kanyang apo. Sinabi rin ito kay Ron na si Angela na muna ang bahala sa asyenda. Ngumiti naman si Angela at nakipagkamayan kay Ron. Ngunit ang binata ay walang emosyon na tumingin lamang kay Angela. Lola, sa dati ko po ba ay pupuntang mga bigas na ito? Oo, apo. Sige na, ipasok mo na doon. Salamat! Naglakad na kaagad si Ron papasok ng kanilang bahay patungo sa kusina. Bumulong naman ang ginang kay Angela at tinanong kung ano ang tingin niya kay Ron. Ngunit umiling-iling na lamang si Angela. Mukhang seryoso. Panigurado masungit yan at boring. Okay lang. Kesa naman sa'yo ng init-init. Inagawa pang mag-makeup ng makapal. Anong sabi mo? Lola, alis na ako May asikasuhin pa ako sa farm. Humagik-gik ang ginang habang si Angela naman ay namumula sa inis habang pinapanood si Ron na naglalakad paalis ng kanilang bahay na akala mo ay walang sinabing hindi maganda. Agad namang pinagsabihan ng matanda si Angela na mabait at marespeto si Ron kaya huwag niyang masyadong sungitan. Napanguso na lamang si Angela at sinabi na hindi naman siya masungit sa kanyang lola. Si Ron ang parang sekretarya sa asyenda, kung saan siya ang gumagalaw sa lahat. Kaya naman, lahat ng problema sa asyenda at ng mga trabahador o magsasaka ay pupunta sa kanya. Kaya naman, inis na inis ang dalaga kung bakit siya pa ang makakatrabaho niya bilang tagapamahala ng asyenda. Yung mga feeds natin, ilan na lang ang stock? 2 sako na lang yon. Kailangan mo na mag-order. Naka-order na ako pero baka next week pang darating mga yon. Kaya naman, gumawa ka na lang ng paraan para tumagal ang feeds ng 1 linggo. Magagawan niya ng para... Hindi na naituloy pa ni Ron ang kanyang sasabihin nang biglang napahiyaw si Angela dahil nakatapak siya ng tae ng baka. Inis na inis si Angela sa nangyari. Kaya naman, hindi na niya nagawa pang mag-focus kay Ron at sa sinasabi nito. Habang si Ron naman ay tinigil na lang ang pagsasalita at inantay na kumalma ang dalaga. Nagpipigil ito na magsalita dahil naiinis siya sa kaartihan ng dalaga. Wala bang poso dito na pwedeng kuhanan ng malinis na tubig? Alam mo naman kung nasaan tayo, di ba? Nasa gitna tayo ng bukid. Ano ba yan? Arte-arte. Bakit kasi magsusuot ka ng sandal dito? Ay bukid to at di ka nagbota. Dinidiktahan mo ko? Sino ang hindi? Laging sinasabi ni Lola na matalino ka. Pero magsusuot ka ng sandal sa putik. Tapos magrereklamo ka kapag nakatapak ka ng kung ano. Ay, arte-arte. Paano ka naging apo ni Lola? Okay nang maarte ako. Kesa naman sa'yo na hindi man lang naliligo. Napaawang naman ang mga bibig ni Ron sa sinabi ni Angela. Magsasalita pa sana ito ngunit sinabi na lamang ni Angela ang kanyang dapat sabihin tungkol sa asyenda at naglakad na paalis. Napabuntong hininga na lamang si Ron sa sobrang pagkainis sa dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit inis na inis siya kay Angela at ganoon din naman sa kanya ang dalaga. Hindi nila maunawaan kung bakit kumukulo ang kanilang dugo sa isa't isa. Kahapon, nakatapak ng masakit yung baka. Kaya tumakbo. Nabangga yung kubo kaya nasira. Kailangan maayos ang kubo habang hindi pa umuulan para hindi masira ang mga nakastuck sa loob. Ano ang mga kailangan? Eto, listahan. Wala na bang iba? Wala na.
Hindi na muling nagsalita pa si Angela, kundi nag-ayos na ito para umalis. Ngunit natapunan ito ng putik ng baka na inilalakad ng isang magsasaka. Nanigas si Angela, dahan-dahan niyang hinawakan ang nasa mukha nito at napasigaw nang makita niya na ang tumalsik sa kanyang muka ay tae. Dahil sa sobrang pagkadiri ng dalaga ay umiyak ito habang nagsisisigaw. Tinulungan naman ito kaagad ni Ron at binuhusan ng tubig sa muka si Angela. Yung makeup ko! Ano ba talaga? Yung tayo sa mukha mo yung pinoproblema mo? O yung makeup sa mukha mo? Sana kinuhanan mo na lang ako ng punas at hindi mo ako binasa ng basta-basta. May lakad pa ako mamaya. Eh di mag-ayos ka ulit. Alam mo ba kung gaano katagal ako mag-ayos? Ang init-init, madam. Pero nagme-makeup ka pa. Kahit anong makeup mo, wala ring magagandahan sa'yo rito dahil napaka-arte mo. Eh ikaw, kala mo hindi ko mapapansin? Kahit anong ligo mo, hindi ka pa rin matatawag na gwapo. Magsasalita na sana si Ron ngunit dahil sa sobrang inis ay kinuha ni Angela ang mga napuntang tae sa kanyang damit at itinapon kay Ron. Sa kauna-unahang beses ay narinig ng mga tao sa bukid ang pagsigaw ng binata. Tahimik at seryoso kasi itong si Ron, pero sa mga oras na iyon ay napakalakas ng naging sigaw nito nang tinapon sa kanya ni Angela ang tae na napunta sa kanya. Dumilat naman si Angela na parang nangaasar ito saka tumakbo paalis. Hinabol ito ni Ron at nang nahabol niya ito ay itinapon niya ito sa taniman ng palay. Kaya naman buong katawan ni Angela ay punong-puno ng putik. Napasigaw ng malakas si Angela at sa huli ay napatakbo ito paalis sa mga palay dahil may nakita siyang palakad. Magbabayad ka sa ginawa mo! Hindi ako natatakot sa'yo. Galit na umalis si Angela. Pag-uwi ni Angela ay pinagtawanan ito ng kanyang lola sa kanyang itsura at amoy. Tinanong naman ng matanda kung nag-aaway na naman ba silang dalawa ni Ron na parang mga bata. Lola, hindi ba pwedeng palitan niyang si Ron? Apo, kahit sabihin mo yan, sa tingin mo, dapat ba natin siyang palitan o alisin? Nakita mo naman, di ba, kung paano siya magtrabaho? Bakit ba kasi hindi mo ipakita kina Ron ang totoong ikaw? Nakangiting sabi ng kanyang lola habang pinapanood si Angela na binabanlawan ang sarili sa likod ng kanilang bahay. Totoong ako? Ano bang ibig sabihin mo doon, lola? Yung Angela na taga dito, hindi yung Angela na taga syudad. Hindi naman nakapagsalita agad si Angela at inisip ng mabuti ang sinabi ng kanyang lola. Matapos mabanlawan ni Angela ang lahat ng putik sa kanyang sarili, ay pumasok na siya sa kanyang kwarto upang maligo. Pagkatapos niyang maligo ay nagpunta na siya sa bayan para bilhin ang mga kailangan ng kanyang lola. Sa mga oras na iyon ay hindi na ito nagsuot ng mga magagarbong damit at naglagay ng make-up. Napakasimple na ng kasuotan niya. Isang simpleng white dress at nakaklip ang kanyang damit. Hindi na siya nag-makeup pa. Gumamit na lang siya ng lip gloss para hindi mamalat ang kanyang labi sa init. Pagbalik niya ay nakasalubong niya si Ron na hindi maalis ang tingin sa kanya. Kunot noon naman itong tiningnan ni Angela. Anong kailangan mo? Meron ka na naman bang problema sa akin? Ay naku, talagang wala ka nang ginawa kundi magsungit. Pinapasunto sa akin ng lola mo ang mga pinamili mo, pati na ikaw. Hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko. Kaya pwede ba, huwag mo na ring sirain pa yung hapon ko? Wow! Ako na nga itong nagmamalasakit. Ako pang masisigawan. Umalis ka na nga lang! Oh, bakit ganyan yung itsura mo? Napatingin si Angela sa kanyang sarili.
Wala namang problema sa kanyang kasuotan at muka. Ano na naman bang problema mo? Ano? Yung makeup ko na naman? Wala akong suot na makeup oh. Kitang-kita mo naman, di ba? Bakit nagpapaganda ka? Siguro, hindi ka lumabas para mamili. Siguro, nakipag-date ka. Wow! So, nagagandahan na pala sa akin ng isang Ron. Kapal mo. Sa akin na nga mga pinamili mo. At baka masakal pa kita. Dumilat na lang si Angela kay Ron nang tinalikuran na siya nito. Sa paglalakad ay abala si Angela sa kanyang cellphone, habang si Ron naman ay hindi mapigilan ang mapasuliyap sa dalaga. Nang naihatid niya na si Angela sa kanilang bahay, ay muli itong napatingin sa kabuang itsura ng dalaga. Ano na naman bang panglalait niyang hinahanap mo sa akin, ha? Mas bagay mong ganyan. Mas maganda kang tingnan. Hindi yung nagmumukha kang clown sa kapal ng makeup mo. Talaga? Tumango na lamang si Ron at naglakad na paalis. Nagpaalam pa nga si Ron sa lola nito na aalis na, kahit na halatang gusto siyang kausapin ng ginang. Hindi naman na ito tinawag pa ng matanda dahil nakita niya ang pamumula sa mukha ni Ron. At nang pumunta siya sa kusina ay nakita niyang nakangiti ng malawak ang kanyang apo na si Angela. Naging ganoon na lang ang setup ni Ron at Angela. Seryoso ang dalawa kapag trabaho na ang pinag-uusapan. Ngunit kapag natapos na ang trabaho, ay lagi silang nagbabangayan. Hanggang sa nasanay na lang ang mga tao sa kanilang dalawa. Parang naging musika na sa ibang trabahador sa asyenda at mga magsasaka ang bangayan nilang dalawa. Habang ang lola naman ng dalaga ay kinikilig sa tuwing nakikita niyang nag-aaway si Ron at Angela. Matagal niya nang gusto si Ron para sa kanyang apo, ngunit hindi niya maiharap ang isa't isa dahil palaging wala si Ron sa tuwing meron si Angela at meron naman si Ron kapag wala na si Angela at bumabalik na ito sa syudad. Ngayon ay sobrang saya ng matanda dahil kahit nagbabangayan ang dalawa ay sa mga mata niya ay para silang mag-asawang pinag-aawayan ang mga bagay na maliliit. Alam mo, Ron, mas mabuting manahimik ka na lang kung wala kang sasabihing maganda. Anong gusto mong sabihin kung maganda, ha? Maganda ka? Ang pangit mo kaya. Mas pangit ka, Ron. Padabog na umalis si Angela at nagpunta sa kanyang kwarto. Habang si Ron naman ay inayos ang tubig na kanyang binuhat para kina Angela at sa lola nito. Napapangiti na lamang si Ron sa tuwing naaalala niya ang itsura ni Angela sa bawat alitan nilang dalawa. Habang tumatagal din kasi ay nawawala ang kaartehan ng dalaga. Hindi na ito pumoporma kapag pupunta ng bukid at wala ng make-up. Parang naging simpleng babae na ang dalaga sa mga sumusunod na araw na hindi mapigilan ni Ron na mahulog ang loob sa kanya. Gumaganda siya, ano? Hagik-gik na tanong ng lola nito. Lola naman, bigla-bigla kayong nagsasalita. Paano na lang kung inatake ako sa puso niyan? Di, wala nang mag-aalaga sa'yo. Asus! Pero aminin mo, Ron. Gumaganda siya, ano? Yan ang tunay na Angela. Nagkibit balikat na lang si Ron at hindi na sinagot ang kanyang lola kapag si Angela ang pinag-uusapan. Sa mga sumunod na araw ay lagi pa ring nagbabangayan ang dalawa. Ngunit paminsan-minsan ay napapansin ni Angela ang pagiging mabait sa kanya ni Ron. Kung dati ay si Angela lang ang pumupunta ng bayan para mamili ng mga kailangan sa bahay at napipilitan lang na sunduin ni Ron si Angela sa kanilang gate, ay ngayon ay kasama niya na ito mismo na pumupunta sa palengke. Noong una ay nagtataka pa si Angela, ngunit nang tumagal ay hindi na nagrereklamo pa ang dalaga na para bang nasanay na ito na palaging nasa kanyang tabi si Ron.
Hanggang sa tumagal, ang bangayan ng dalawa ay naging kulitan na. Sigurado ako na hindi ka na naman kumain at nagkape ka lang. Daig mo pa si Lola, kumakabantay ka sa kinakain ko. Hindi mo ba nakikita yung mga kamay mo? Parang isang pitik lang sa'yo. Mapuputol ka na. Aba, sorry nakakahiya naman sa katawan mo na daig pa ang bodybuilder. Kunwari ka pa. Nung kailan lang. Nakita kong tinitignan mo yung abs ko. Nung nagbabanlaw ako sa likod ng bahay ninyo. Ha? Hindi Feeling mo naman? Natawa na lang si Ron at pinagpatuloy ang pagtatanim ng mga gulay. Sinamahan niya kasi si Angela na naisipang magtanim ng sarili nilang mga gulay para hindi masyadong nagpupunta sa syudad. Muling nagkulitan pa ang dalawa habang nagtatanim. Tuwang-tuwa nga ang matanda nang makitang nagiging malapit na ang dalawa sa isa't isa. Sobrang sanay ni Angela na merong Ron sa kanyang tabi o sa kanyang paligid. Kaya't laking gulat niya nang hindi niya mahanap-hanap si Ron sa bukid. Asan po si Ron? May kailangan po siyang i-check sa mga feeds kung tama ba yung mga dumating. Ay, may trangkaso siya, ma'am. Puntahan na lang po ninyo sa bahay niya. Sabi ng isang magsasaka. Kamusta na kaya yon? Baka hindi na naman iyon kumakain. Nag-aalalang sabi ng isang matanda. Pag-uwi ni Angela ay kitang-kita sa kanyang itsura na malalim ang kanyang iniisip. Agad na tinanong ng matanda kung ano ang problema, kaya't sinabi ni Angela na may sakit si Ron at halos lahat ng nasa bukid ay nag-aalala sa kanya dahil nahihirapan si Ron kapag siya ay nagkakasakit. Nako, tama sila. Minsan lang magkasakit si Ron pero sobra-sobra. Magluluto ako at pilitin mong ipakain sa kanya at siguraduhin mo na iinumin niya yung gamot. Kahit doon ka na muna, ako na ang bahala dito sa asyenda. Siguraduhin mo lang na maaalagaan mo siya. Bakit po ako? Mas magandang ikaw ang pumunta para sigurado na susunod ang matigas na ulo ng lalaking yon. Hindi na nakipagtalo pa si Angela at pumayag sa kagustuhan ng kanyang lola. Matapos ihanda ng lola niya ang mga pagkain at masabihan si Angela sa mga dapat niyang gawin, ay dali-dali na itong pumunta sa bahay ni Ron. Mabuti nga at hinatid siya ng isa sa mga nagtatrabaho roon. Hindi niya inakala na napakaganda pala ng bahay ni Ron. Hindi man ito malaki ngunit masasabi mo na mamahalin ang kaniyang bahay. Pagpasok ni Angela ay laking gulat niya nang nakita si Ron na nasa sahig. Agad-agad niyang inikot ang lalaki at pinagsasampal hanggang sa nagising. Nagpunta ka ba rito para sampalin ako habang may sakit? Sorry, akala ko papunta ka na sa liwanag. Tulungan mo na lang akong bumangon at nahihilo ako. Oo, sorry talaga. Tinulungan naman ni Angela si Ron. Nakaakbay si Ron sa kanya habang ginagabayan ito sa paglalakad patungo sa kwarto ng binata. Ngunit dahil mabigat si Ron ay nahirapan si Angela, kaya naman naibangga niya ito sa upuan. Napasobsob na lang ang ulo ni Ron sa ulo ni Angela sa sobrang sakit. Sorry, ang bigat mo kasi. Bakit ka ba nagpunta rito? Para dagdagan ang sakit ko? Pinilit lang din ako ni Lola, no? Nang naihiganan niya si Ron sa kama nito, ay agad itong nakatulog. Pinainit naman ni Angela ang lahat ng niluto ng kanyang lola at ginawa ang mga bilin ng matanda. Kitang-kita niya ang hirap ni Ron na natutulog. Ang taas ng lagnat nito na hindi maiwasan ng dalaga na mag-alala. Inalagaan at binantayan niya si Ron. Pinipilit din niya itong pakainin. Umuuwi na lamang si Angela para kumuha ng kanyang pamalit. Hindi kasi niya maalis ang kanyang pag-aalala kay Ron, kaya't minabuti niyang manatili sa bahay ng lalaki.
Isang araw, habang naliligo si Angela sa banyo ng bahay ni Ron, ay nagising si Ron at gustong magbanyo. Pilit nitong tinayo ang kanyang katawan at pumunta ng banyo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at nakatulala lamang ito kay Ron na umiihi. Agad na napapikit ito nang nakita niya ang gagawin ni Ron sa banyo. Matapos doon ay naghugas ng kamay si Ron at laking gulat niya nang makita si Angela sa kanyang banyo na nakahubad. Anong ginagawa mo rito? Ako dapat nagtatanong yan eh. Ba't ka pumapasok sa banyo kahit may tao? Aba, malay ko. Ako lang naman nakatira sa bahay ko. Magsasalita pa sana si Angela nang napansin niya na napatingin si Ron sa kanyang buong katawan. Namula naman ang buong mukha ni Angela at agad na binato ang hawak niyang tabo kay Ron at pinalabas ito. Kunot noong napakamot si Ron sa kanyang batok. Paglabas nito sa banyo ay nakita niya ang maraming mga lalagyan ng pagkain na nahugasan sa kanyang kusina. Meron din itong nakitang malaking bag kung saan nakalagay lahat ng gamit ni Angela. Sa kwarto naman ay napansin niya ang basang tuwalya na nakasabit sa upuan. Narealize ni Ron na ilang araw siyang inaalagaan ni Angela habang siya ay nagkasakit. Kaya parang walang naramdamang panghihina si Ron dahil sa gutom. Kapag kasi ito ay nagkakasakit, hindi ito bumabangon para kumain at natutulog lamang hanggang sa mawala ang kanyang sakit. Kaya naman, kapag gumagaling ito ay nangihina ang kanyang katawan dahil sa gutom. Oh, ano bang ginagawa mo? Ba't nagluluto ka? Magaling ka na ba? Hindi mapigilan ni Ron ang lumambot sa pag-aalala sa kanya ni Angela. Basang-basa pa ang buhok nito at pinapagalitan ito dahil kumikilos na ito sa loob ng bahay. Ngayon na lang ulit naramdaman ni Ron ang pag-aalaga mula sa isang tao. Kahit hindi masyadong marunong si Angela sa gawaing bahay, ay nakikita niyang ginagawa nito ang lahat para asikasuhin si Ron. Kung ikaw kaya magpahinga, ilang araw ka bang nagpuyat? Aba, kung alam ko lang na ganyan ka pala kahirap alagaan kapag nagkasakit, ay di sana nagtawag na lang ako ng katulong. Eh bakit hindi mo ginawa? Baka magalit ka. So, sa tingin mo sa'yo, hindi. Oo, Dahil apo ka ni Lola? hindi. Eh ano? Dahil maganda ako. Sino ba namang normal na lalaki ang kakayaning magalit sa ganda kong ito? Hindi napigilan ni Ron ang kanyang sarili at natawa ng malakas. Nagulat naman si Angela dahil saya na kanyang nakikita sa mukha ni Ron. Iyon na siguro ang kauna-unahang nakita niyang tumawa ang lalaki na talagang makikita mo ang kanyang saya sa mukha. Bumilis ang tibok ng puso ni Angela nang ma-realize niya na nagwagwapuhan siya kay Ron dahil sa kanyang pagtawa. Kaya't ito ay nagtaka. Pinagpatuloy naman ni Angela ang pag-aasikaso kay Ron habang ito ay nagpapagaling. Parang ngang mag-asawa ang dalawa dahil sa pagsasama nila sa bahay ni Ron. At iyon na rin ang nai-imagine ng lalaki. Nung una ay itinatanggi pa nito ang kanyang nararamdaman, ngunit sa huli ay dinanggap na rin niya ito. Siguro okay ka naman na. Oo, siguro bukas, papasok na rin ako. At baka kung ano pang problema ang mangyari sa asyenda kapag wala ako. Ako rin, at baka pinapagod na naman ni Lola ang sarili niya roon. Salamat. Walang anuman. Napangiti si Angela at nginitian din naman ito ni Ron. Agad na inayos ni Angela ang kanyang mga gamit. Nakaramdam naman ng lungkot si Ron na hindi niya maunawaan. Bakit hindi ka maghapunan dito? Ako naman magluluto. Ipagluluto kita. Ganun ba? Sige nga, hindi ko tatanggihan yan. Agad namang napangiti si Ron na abot tenga. Dali-dali siyang nag-ayos ng mga gamit at sa kanyang mga iluluto. Nanood naman ng TV si Angela habang abala si Ron sa kusina.
Sobrang komportable na nga itong si Angela sa bahay ni Ron na akala mo ay doon talaga siya nakatira. Matapos magluto ang binata, ay inihanda na ni Ron ang kanilang kakainin sa sala para maipagpatuloy ni Angela ang kanyang pinapanood. Napansin kasi nito ang pagkagusto ng dalaga sa nahanap niyang pinapanood. Hanggang sa kahit na natapos ang dalawa sa pagkain ng hapunan, ay nanood lamang silang magkasama. Nagkukwentuhan sa mga nangyayari sa panonood at nagtatawanan. Nang matapos ang palabas, ay agad na inayos muli ni Angela ang kanyang mga gamit dahil dumidilim na sa labas. Habang pinapanood ni Ron si Angela, ay naiisip niyang pigilan ito na umalis. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Gabi na. Dito ka na kaya matulog. Sabay na tayong pumasok bukas. Hindi, ayos lang. Masyado na rin akong kasing nagtagal dito sa bahay mo para makapagpahinga ka ng maayos bago bumalik sa trabaho. Dito ka na lang muna. Huwag ka munang umalis. Natigilan naman si Angela sa kanyang ginagawa at napatingin kay Ron na nakatingin sa kanya ng punong-puno ng senseridad. Mahinang tinanong ni Angela kung bakit ayaw siyang paalisin ni Ron na para bang may inaantay itong kasagutan. Bumilis muli ang tibok ng puso ng dalaga na para bang anytime ay sasabog na ang kanyang dibdib. Dito ka na lang muna. Bakit nga? Hindi ko alam, okay? Ayoko lang na umalis ka. Bakit ka nagtataas ng boses? Kasi sumisigaw ka. At dahil sumigaw ka, aalis pa rin ako. Kunot noon namang lumapit si Ron sa kanya at kinuha ang kanyang bag para itabi ito. Napakrus na lang ng mga kamay si Angela habang masungit na nakatingin kay Ron. Napabuntong hininga naman ang lalaki. Naisip niya na walang mapupuntahan ang kanilang usapan kung paligoy-ligoy na lang. Dahan-dahang lumapit si Ron kay Angela at hinaplos ang kanyang balikat hanggang sa nakahawak na ito sa kanyang kamay. Marahang hinalikan ni Ron ang kamay ni Angela na ikinagulat naman ng dalaga. Dito ka na lang muna sa akin. Gusto pa kitang makasama. Bakit mo pa ako gustong makasama? Napakagat ng labi si Ron. Sa sobrang inis, ay napakamot na lang ito sa kanyang buhok at hinila si Angela para halikan ito sa kanyang labi. Nagulat naman ang dalaga at hindi magawang magsalita. Nakatingin lamang ito kay Ron na hindi magawang tumingin sa mga mata ng dalaga na namumula na ang muka. Gusto nga kitang makasama. Wala nang ibang rason. Gusto lang kitang nasa tabi ko. Tsaka, Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin nang biglang naglakad ng mabilis si Angela papalapit kay Ron at hinalikan ito sa mga labi. Nagulat man si Ron sa biglang paghalik sa kanya ng dalaga pero napapikit pa rin siya at hinalikan pabalik si Angela. Agad na umikot ang mga kamay ng dalaga sa balikat ni Ron. Otomatikong pumalibot din naman ang kamay ni Ron sa bewang ni Angela. At hinila pa ito papalapit sa kanya para mas maipailalim ang halik. Sa mga oras na yun ay wala nang inisip ang dalawa kundi ang isa't isa. Hindi na nila inisip kung bakit o ano ang posibleng mangyayari, kundi hinahayaan na lang nila ang puso nilang magsalita. Isa lang ang naiintindihan ng dalawa habang sila ay naghahalikan. Yun ang hindi nila kayang mapalayo sa isa't isa sa mga oras na yon. Naghiwalay ang dalawa sa kanilang halikan na hingal. Nakatingin lamang ang dalawa sa bawat isa habang hinahabol ang kanilang hininga. Inalis ni Angela ang kanyang jacket habang si Ron naman ay inalis ang kanyang t-shirt. Agad na lumapit muli si Ron kay Angela at inangkin ang kanyang mga labi. Binuhat nito si Angela nang hindi tinitigilan ang kanilang paghahalikan at ipinasok ito sa kanyang kwarto. Nang naihiga ni Ron si Angela sa kanyang kama,
ay agad itong pumosisyon sa ibabaw ng dalaga. Sigurado ka ba? Kung hindi, kanina pa sana ako umalis at hindi ko hinayaan na pigilan mo ko. Napangisi si Ron. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso na parang sasabog na ang kanyang dibdib. Habang naghahalikan ay dahan-dahang hinahaplos ni Ron ang mga masaselang bahagi ng katawan ni Angela na naging dahilan ng mga ungol ng dalaga sa gitna ng kanilang halikan. Hinahaplos-haplos din ng dalaga ang maabot niyang parte ng katawan ni Ron kapag niroromansa siya ni Ron gamit ang kanyang labi. Pinaulanan ng lalaki ng mga halik ang buong katawan ni Angela at nang magsawa ito ay bumalik ito sa mga labi ni Angela. Sa muling pagposisyon ni Ron ng maayos sa ibabaw ni Angela ay ramdam na ramdam ng dalaga ang matigas na tumutusok sa kanyang perlas. Sinayaw ni Angela ang kanyang sarili sa matigas na parte ni Ron. Napaungol naman si Ron dahil sa ginawa ng dalaga. Kaya naman, hindi na niya nakayanan pa ang sarili at hinubad ang pang-ibabang mga damit ni Angela. At ang mga damit naman ni Ron ay hinubad na rin nito. Dahan-dahang ipinasok ni Ron ang kanyang sarili kay Angela. Napahawak naman si Angela sa gilid ng kama dahil sa sakit. Napamura pa nga itong si Ron dahil hindi niya inaasahan na isang birhen pa pala ang dalaga. At titigilan na sana niya ito nang biglang sumigaw si Angela. Nanasimulan na nila iyon kaya dapat tapusin nila ng buo. Napangiti naman si Ron at muling hinalikan si Angela habang pinapasok ang kanyang sarili. Nadidistract naman si Angela sa sakit dahil sa paglalambing sa kanya ni Ron gamit ang matatamis na salita at ng mga halik niya na mas lalong nagpapainit ng kanyang katawan. Nang naipasok na ni Ron ang kanyang kabuuan, ay agad itong gumalaw ng pakonti-konti. Nasasaktan si Angela noong una, ngunit nang tumagal ay napapaungol na ito. Hindi inakala ni Angela na ganoon pala kasarap ang maangkin ng taong mahal niya. Bumilis ng bumilis ang mga galaw ni Ron. Binabaon niya ng husto ang kanyang sarili kay Angela na nagpapabaliw kay Angela sa sarap. Malalakas at mabibilis ang pagbabayo na ginawa ni Ron sa kanya hanggang sa nailabas niya na ang kasarapan. Matapos doon ay laking gulat ni Ron nang biglang tumayo si Angela at pinalitan ang kanilang posisyon. Umupo si Angela kay Ron at pinasok ang kabuuan ni Ron sa kanya. Sumayaw ng sumayaw ang dalaga sa ibabaw ng binata. Napapaungol at napapamura sa sarap si Ron. Si Angela lang ang kauna-unahang babae na nakapagparamdam sa kanya ng ganun. Iniisip ni Ron na sa mga oras na yon na hindi niya na magagawa pang magmahal pa ng iba kung mawala pa si Angela sa kanya. Uuwi na ako ngayon. Magaling ka naman na. At baka si Lola ay nag-aalala na. Sabay na tayong pumasok. Magluluto lang ako ng pangumagahan natin. Napangiti naman si Angela. Bumangon naman si Ron at napahalik sa noo ng dalaga. Matapos nilang magtalik buong gabi, ay pinag-usapan nila ang kanilang nararamdaman para sa bawat isa. Kinumpirma nila ang kanilang mga nararamdaman hanggang sa napag-usapan nilang itago na muna ang kanilang relasyon at baka matuwa masyado ang kanyang lola. Ayaw kasing madaliin ni Angela ang lahat, lalo na at si Ron ang kauna-unahang lalaki na hinayaan niyang pumasok sa buhay niya. Naunawaan at nirespeto naman ito ni Ron. Mas lalong humanga pa itong si Ron kay Angela dahil sa sobrang pag-iisip ni Angela ng kanilang kinabukasan bilang bagong magkasintahan. Mukhang napatagal sa pag-aalaga ikaw kay Ron ah. Kinikilig na sabi ng lola ng dalaga. Ano ka ba naman lola? Hindi ko naman kasi maiwan-iwan si Ron ng ganun.
kakaiba pala siya magkasakit ah. Naawa po ako. Talaga lang ah. Kaya naman pala sobrang blooming ni Ron sa pagpasok dahil naalagaan ng mabuti. Lola naman, huwag niyo naman po akong inaasar at baka kung anong isipin pa ng ibang tao dyan. Naggibit balikat na lang ang matanda. Pagpasok ni Angela ay agad itong naligo at nagpalit ng damit. Gusto niyang tingnan kung ano ang mga nangyari sa hasyenda nang wala siya. Kaya naman, kahit hirap na siya sa paglalakad dahil sa panginginig ng buong paa nito, ay pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na pumunta sa farm para matingnan ito ng mabuti. At nakita niya nga ang kanyang kasintahan na abot tenga ang ngiti na nagbibigay ng pagtataka sa mga taong nakakakita sa kanya. Nakita mo na ba ang mga kailangan? Natignan ko na rin ang asyenda. Wala namang problema. At puno ang mga feeds para sa mga hayop. Ang saya-saya mo ata ngayon ah. Sino ba naman ang hindi sasaya kung... Hindi na naituloy ni Ron ang kanyang sasabihin dahil biglang tinakpan ni Angela ang bibig ni Ron. Tumahimik ka nga. Sabi ko sa'yo, di ba itago muna natin? Alam ko. Pero masisisi mo ba ako? Sobrang saya ko sa pagmamahalan natin. Namula ang buong mukha ni Angela at agad na tinalikuran si Ron. Kahit na nagsusungit itong si Angela kay Ron sa harapan ng maraming tao, ay parang naging tuta si Ron sa kanya. Ang dating bangayan ng dalawa at asaran ay naging pangungulit at pagpapapansin ni Ron kay Angela. Natatawa na lang nga ang mga magsasaka sa asyenda at ibang trabahador doon, ngunit pinili nilang manahimik at maging masaya sa kasiyahan ng dalawa sa simpleng lambingan nila. Ay nako, akala niya siguro may tatago niya sa akin ang relasyon nila. Natatawang saad ng matanda sa mansyon habang pinagmamasdan ang dalawa sa asyenda gamit ang kanyang telescope. Madam, masyadong mahangin dyan sa veranda. Dito na lang po kayo sa loob at baka mapansin kayo ng dalawa. Nag-aalalang sabi ng katulong at tagapag-alaga ng matanda. Ay nako, magkakaapo na ako sa tuhod, sa wakas. Excited na bulalas ng matanda sa sobrang saya. Naging maayos naman ang naging relasyon ni Ron at Angela. Kapag walang ginagawa masyado ang dalaga ay umuuwi ito kina Ron. Hindi naman sila pinapakialaman ng mga tao, kaya naman naging tahimik ang kanilang buhay. Buong akala din kasi ng dalawa na naniniwala ang mga tao sa hasyenda na naging malapit lamang silang magkaibigan. Nagsang-ayon na lang ang mga tao, ngunit alam nila na may relasyon ang dalawa. Masaya naman ang dalawa sa kanilang relasyon, kaya nanahimik at sinabayan na lang sina Ron at Angela. Tinanong ako ng lola mo kung bakit hindi kita ligawan. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi ko na kailangan manligaw kasi nililigawan mo na ako. Ha? Ang kapal ah! Talagang sinabi mo kay lola yon? Tumatawa namang tumatango-tango si Ron. Pabirong hinampas naman ito ni Angela. Matapos ang asaran at kulitan ng dalawa, ay nagluto ng hapunan si Angela. Simula kasi nang naging magkasintahan ang dalawa, ay lagi nang nag-aaral si Angela na magluto at nagpapaturo pa ito sa kanyang lola. Natutuwa nga itong si Ron dahil sa effort na ginagawa ni Angela para lamang maalagaan at maasikaso siya. Naging ganoon na lang ang kanilang buhay. Nagtatrabaho sila sa hasyenda at sa hapon naman ay minsan lumalabas sila, kung hindi naman ay tumatambay na lamang ang dalawa sa bahay ni Ron at nanunood ng magkasama. Sobrang tahimik at masaya ang relasyon nina Angela at Ron. Minsan nag-aaway ang mga ito, pero sa huli ay nagkakaayos din naman silang dalawa. Lalo at tinutulungan ng matanda na magkaayos sila.
dahil ayaw nito na maghiwalay ang dalawa. Lola, napansin niyo po ba si Ron ngayon? Kanina ko pa siya hinahanap pero hindi ko pa siya nakikita. Wala naman siya sa bahay niya. May dumating na bisita kaya saglit siyang lumabas. Pero baka pabalik na yon. Lola? Okay ka lang po ba? Bakit parang problemado ka? Wala. Naawa lang ako kay Ron. Pero sana, hindi na siya magpapauto ulit. Lalo na at meron ka na. Pilit nangiting saad ng matanda. Nagtaka naman si Angela ngunit hindi na niya masyado pang inisip ang sinabi ng matanda. Nang makita niya si Ron, agad itong napangiti at tumakbo papalapit kay Ron. Pilit na nginitian ni Ron si Angela at kumaway ito. Habang nagsasalita si Angela ay nakikinig lamang si Ron habang nakangiti. Iniisip niyang maswerte siya dahil meron na si Angela sa kanyang buhay. Wala na siyang dapat ikalungkot sa nakaraan kung ngayon ay meron na si Angela sa buhay niya. Kanina ka patahimik. Nandito na tayo sa bahay mo at lahat-lahat pero ang tahimik mo pa rin. Pasensya na. Napagod lang ako sa nilakad ko kanina. Halika rito. Napangiti si Angela at mas lalong lumapit kay Ron sa may sofa. Niyakap naman ito ni Ron at napahinga ng malalim. Nag-alala naman si Angela. Napapansin niya kasing malungkot si Ron kaya sinubukan niya itong pasayahin sa mga iba't ibang kwentong nakakatawa na alam niya. Ngunit mukhang hindi iyon effective. Alam mo naman na kapag may problema ka, nandito lang naman ako, di ba? Alam ko. Di naman yun problema. Isang multo lang na nagpaparamdam ulit. Sino? Anong ibig mong sabihin? Inisip ni Ron ng mabuti kung sasabihin ba niya kay Angela, ngunit ayaw niyang mapag-isipan siya ng iba nito. Kaya naman, nanahimik na lamang si Ron at hinalikan sa labi ang dalaga. Niyakap naman ito ni Angela at hinayaan na maghakot ng lakas si Ron mula sa kanyang presensya. Kinabukasan ay nakikita pa rin ang pagiging problemado ni Ron. Nag-aalala na nga itong si Angela dahil hindi niya alam kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang kasintahan. Balita ko, kinukulit niya na naman si Ron. Pero sabi ng nakakita, tumatanggi daw si Ron sa kanya. Pero itong babae, tinatakot si Ron, naguguluhin niya raw si Mama Angela. Bulong ng isang dalaga sa asyenda. Lalapit sana si Angela sa nag-uusap nang biglang pinigilan siya ng kanyang lola. Umiling-iling ang matanda at sinabi na huwag na silang kausapin. Mas ginusto ng matanda na sa kanya manggaling ang kwento ng nakaraan ni Ron kesa naman sa iba para hindi ma-misunderstand ni Angela ang lahat. Lola, aminin mo nga sa akin, ano bang problema? Si Ron. May ex siya na sobrang minahal niya. Babaeng nagligtas ng buhay niya noon at nagtrabaho dito sa asyenda noon. Siya ba ang nanggugulo ngayon kay Ron? Yung babaeng yun, para siyang sumpa sa buhay ni Ron. Kilala mo si Ron, masyadong mabait, kahit sobrang sungit. Alam niya na utang na loob niya ang buhay niya sa babaeng yun. Kaya ang babaeng yun kapag nababalitaan na masaya si Ron, ay biglang nagpapakita at nanggugulo sa buhay ni Ron. Kapag bumabalik naman ng nararamdaman sa kanya ni Ron at masaya na ulit sila, ay bigla niyang iiwan ang lalaki. Sinasabi ko sa'yo, sumpa yun. Inis na pagkukwento ng matanda kay Angela. Nakaramdam ng kakaibang kaba ang dalaga. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at sinabi sa kanyang sarili na magtiwala lamang siya kay Ron. Nanahimik si Angela at umakto na parabang walang alam sa harapan ni Ron. Masaya pa rin naman ang kanilang relasyon at hindi nagbabago ang pagkikitungo ni Ron sa kanya.
Hanggang sa isang araw ay biglang naging sunod-sunod na nagkaroon ng problema. Nakatanggap ng mensahe si Angela na pinababalik siya sa dating trabaho at sa isang posisyon na matagal niya nang hinahangad. Ang tahimik mo naman ngayon. May problema ba? Wala. Doon ka na nga muna sa sala. At manood. Mangungulit ka na naman sa akin dito sa kusina. Hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Alam mo naman, para ako mababaliw kung malalayo ako sa'yo, di ba? Talaga lang ah. Oo, maniwala ka. Talagang masisiraan ako ng bait kapag malalayo ka sa akin. Pilit na tumawa si Angela. Pero dahil sa sinabi ni Ron ay hindi niya nagawang sabihin ang tungkol sa offer sa kanya ng dati niyang pinagtatrabahuan. Kinabukasan ay naglakas loob na si Angela na pakiusapan si Ron tungkol sa kanyang babalikang trabaho sa syudad. Pagpunta pa nga lang ni Angela sa asyenda ay nagulat ito nang makita ang isang babaeng pilit na kinukulit si Ron. Sa kilos pa lamang nito ay alam niya na malapit ang relasyon nilang dalawa. Ayoko nga. Bakit ba gusto mong lumabas kasama ako? Marami naman diyang kakilala mo. At bakit ako pa ang kinukulit mo? Please, alam mo naman na masasaya ako, di ba, kapag ikaw ang kasama ko? Nakangusong paglalambing ng dalagang si Ella kay Ron. Ron? Sino siya? Angela, si Ella, dating trabahador dito. Ganon ba? Hello, ako nga pala si Angela. Ang pagiging malambing at cute na itsura ni Ella kanina ay biglang nagbago sa harapan ni Angela. Naging seryoso ito at kung tingnan ang dalaga ay para ba itong nakakadiring tao. Ikaw ang nobya ni Ron? Ikaw ang babaeng kinagigiliwan ni Ron? Saan mo ba napulot to, ha? Huwag kang bastos, Ella. Mabuting tao si Angela. At higit sa lahat, wala kang karapatang maging ganyan sa apo ng taong tumulong sa'yo na muling makatayo sa mga paa mo. Inikutan na lang ng mga mata ni Ella si Angela at agad na kumapit sa kamay ni Ron para pilitin ito na muling lumabas. Agad namang tinanggihan iyon ni Ron hanggang sa nainis si Ella at umalis. Sinabi naman ni Ron kung sino yon at nandilim na lamang ang paningin ni Angela nang nalaman niyang si Ella ang dating kasintahan ni Ron. Ito ang tinutukoy ng kanyang lola na sumpa. Noong una ay hindi ito pinagtuunan ng pansin ni Angela hanggang sa dumating na rin ang araw na pinag-aawayan ni Ron at Angela si Ella. Kailan lang asar na asar ka sa kanya? Pero nabalitaan mo lang na may nakakitang umiiyak sa kanya. Pupuntahan mo na siya? Dahil ako lang ang maasahan niya rito. Wala siyang kamag-anak rito. Ano naman sa'yo yon, ha? Intindihin mo naman ako. Ako ang intindihin mo, Ron. Kung makaasta ka, parang nobya mo siya. Nakiusap si Ron, ngunit napuno ng galit at selos si Angela. Kaya naman ay hindi na siya nakipagtalo at umalis na lamang sa kanyang bahay. Hindi makapaniwala si Angela na mas pinipili ni Ron si Ella kesa sa kanya. Walang ginawa si Ella kundi guluhin ang buhay niya. Ngunit kaunting pangyayari lamang kay Ella ay parang mamamatay na sa pag-aalala si Ron. Nag-iinarte lamang si Ella kay Ron para lamang muli niyang makuha ang atensyon ng lalaki. Narealize kasi ni Ella na hindi na niya muli pang makukuha si Ron sa simpleng pagpapakonsensya lamang sa pagliligtas niya ng buhay niya noon. Pasensya ka na, Ron, at ikaw lang talaga ang maaasahan ko. Nakangiting sabi ni Ella. Bumalik ka na sa probinsya ninyo. Nasisira na ang relasyon namin na Angela nang dahil sa'yo. Ron, hindi ba pwedeng bumalik na lang tayo sa dati? Alam ko na mahal mo pa ako. Dahil kung hindi ka mag-aalala sa akin ng ganito. Utang na loob ko ang buhay ko sa'yo. Kaya kita tinutulungan ngayon.
Pero wag na wag mong isipin na muli mo ako mapipikot para lamang sirain ang buhay ko. Ron, mahal kita. Ikaw lang ang minamahal ko kaya lagi akong bumabalik sa'yo. Wala na akong pake sa'yo. Mukhang okay ka naman na. Kaya alis na ako. Sa sobrang inis ay nagwala sa loob ng bahay si Ella. Pagbalik naman ni Ron sa bahay niya ay nakita niya si Angela na inaayos na ang kanyang gamit. Agad niya itong nilambing at niyakap. Humingi ng tawad at sinabing ginagawa lamang niya yon dahil sa naligtas na Ella ang kanyang buhay noon at wala ng iba. Dahil sa pagmamahal ay umiyak na lamang si Angela at muling naniwala kay Ron. Naging maayos muli ang dalawa. Pero ng isang araw ay nabalitaan ni Ron na may mga lalaking kumuha kay Ella ay hindi ito nagdalawang isip na balaking iligtas si Ella. Pero sobra siyang pinigilan ni Angela. Saan ka pupunta? Tatawag na lang ako ng pulis para puntahan si Ella. Pero paano kung may ginawa sila sa kanya? Gumising ka nga! Kaya lang naman sinasabi ng Ella na yan na dinukot siya dahil hindi kanya mahagilap kahit anong sabihin niya. Pero paano kung totoo yun? Ano naman sa'yo? Angela, naligtas niya ang buhay ko. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanya dito sa probinsya. Kahit ilang beses niya akong sinaktan noon. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Ron. Pasensya ka na. Sisiguraduhin ko na okay lang siya. At uuwi ka agad ako. Babawi ako agad sa'yo mamaya. Mamili ka, Ron. Ako? O siya? Sa totoo lang ay alam ni Angela na hindi totoo ang nabalitaan ni Ron na may kumuha kay Ella dahil nakapag-usap pa silang dalawa kanina. Napayoko si Ron. Wala siyang balak piliin si Ella kaysa kay Angela dahil sobra-sobra ang pagmamahal niya rito. Alam din ni Ron na habang tumatagal ay nakukulong na ito sa utang na loob niya kay Ella. Nangako si Ron sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya muli pang lalapit rito o magpapaniwala kay Ella. Matapos ang pagtulong kay Ella sa pagdukot sa kanya ng mga lalaki. Matapang na tiningnan ni Ron si Angela na hinihintay pa rin ang kanyang sagot. Tutulungan ko lang siya. Pagkatapos nito, hinding-hindi na ako makikipag-usap sa kanya o haharap sa kanya. Kahit ikamatay pa niyang mangyayari sa kanyang buhay. Pangako yan. Hanggang sa huli ba naman? Mangangako ka ng bagay na hindi mo kayang tuparin? Last na to. Hindi na ako magpapaniwala sa kanya at magpapabitay sa utang na loob na yan. Napakagat na lang ng labi si Angela at nagpipigil na umiyak. Pinaalis niya na si Ron at inantay itong umuwi. Ngunit hanggang sa gumabi na ay wala pa siyang nabalitaan tungkol kay Ron, kundi ang isang picture nila ni Ella na magkatabi sa kama na hubot-hubad. Hindi umiyak si Angela, parang nawalan ito ng gana sa lahat at nawalan ng pakialam. Umuwi ito na buhat-buhat ang kanyang mga gamit na naiwan sa bahay ni Ron. Pag-uwi niya ay hindi niya kinausap ang lola na nag-aalala kung ano ang nangyari sa kanya. Dumiretso na ito sa kanyang silid. Nakaupo lamang siya ng matagal at nakatulala sa bintana nang magkaroon siya ng lakas ng loob na tawagan ang numero ng kanyang dating trabaho upang tanungin kung bakante pa ang offer nila sa kanya. Walang emosyong tinanggap niya ang offer nang malaman niyang inaantay siya ng dating trabaho na kunin ang posisyon na yon. Matapos ang pagkikipag-usap ni Angela ay nagsimula na siyang mag-impake ng mga gamit para muling bumalik sa syudad. Aalis ka, Apo? Opo, Lola. Pagod na po kasi ako rito eh. Pagod na akong intindihin si Ron. Alam kong mahal niya ako. Pero masyado siyang nabulag sa utang na loob na yon na hindi niya magawang makita kung tama at mali. Kaya sinasabi ko sa iyo na sumpay ang babaeng yun. Hindi lang siya, kundi ang mukha niya ay isang sumpa sa mundong ito. Napangiti naman si Angela sa pagbibiro ng kanyang lola.
Nagpaalam ito ng maayos sa matanda, kaya naman pagsapit ng umaga ay agad itong lumawas pabalik sa syudad na hindi nagpapaalam kay Ron. Samantala pagising ni Ron ay nakita niyang hubot-hubad siya. Masayang sinalubong siya ni Ella at pinaghandaan pa siya ng pang-umagahan, pero walang naramdaman si Ron noon kundi galit para kay Ella. Walang hiya ka talaga, Ella. Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo nasisira ang buhay ko? Ano bang ginawa ko sa'yo? At paulit-ulit mo akong ginagawang miserable. Hindi ka pwedeng sumaya! Sa akin ka lang! Pag-aari kita at ang buhay mo, Ron! Kaya sino nagsabi sa'yo, ha? Na may karapatan kang umibig ng iba? Na maging masaya sa iba, ha? Matapos kong iligtas ang buhay mo? Galit din namang pagsigaw ni Ella. Dali-daling nagpalit si Ron nang bigla niyang nakitang umaga na sa bintana. Agad niyang naalala si Angela, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na magpalit. Nagtangka pang umalis si Ron ngunit pinigilan siya ni Ella. Dahil sa galit na nararamdaman ni Ron ay marahas niyang inalis ang pagkakahawak ni Ella sa kanyang braso na naging dahilan ng pagkakasalampak ni Ella sa sahig. Simula ngayon, wala na akong pakialam sa kung anong mangyari sa'yo. Kahit gamitin mo pa ang buhay ko para lang makuha mo ang gusto mo. Wala na akong pake. Sa galit niyang pinakita ay nakaramdam ng takot si Ella, ngunit hinabol pa rin niya ang lalaki. Hindi siya pinansin ni Ron at nagpatuloy sa pag-uwi sa kanyang bahay. Punong-puno ng kaba si Ron habang hinahanap si Angela sa bahay niya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay katahimikan at pagkawala ng gamit ni Angela. Tumakbo si Ron patungo sa hasyenda hanggang sa napunta ito sa mansyon nila Angela kung saan siya sinalubong ng lola ng dalaga. Ron, anong ginagawa mo rito? Si Angela Paula. Umalis na siya kanina pang umaga. Umalis? Saan po siya pumunta? Nagpunta po ba siya sa bayan? Bumalik na siya sa city, apo. Seryoso at malungkot na sabi ng matanda. Nang mga sandaling iyon ay parang pinagsakluban ng langit at lupa ang binata. Ilang minuto ang nakalipas na nakatayo lamang si Ron at nakatulala sa harapan ng mansyon ni na Angela ay dumating din si Ella na hinahabol siya. Ron! Bakit mo ba ako iniwan? Bakit mo ba hinahabol yung babaeng yon? Parang nawala sa tamang pag-iisip si Ron sa mga oras na yon nang narinig niya ang boses ni Ella. Pakiramdam ni Ron ay may naputol sa kanyang kaloob-looban na hindi niya maintindihan. Kinabahan naman si Ella sa pagtingin sa kanya ni Ron na parang walang kabuhay-buhay. Dahan-dahang lumapit si Ron kay Ella, walang emosyon at nakatingin lang sa kanya. Kinabahan naman si Ella at tagi-isang hakbang paatras ang kanyang ginagawa sa tuwing lumalapit sa kanya si Ron. Kasalanan mo to. Tama ngang sinabi ng mga tao. Sumpa ka. Isa kang sumpa. Teka, Ron! Hindi ko naman alam na seryoso ka kay Angela. Sige, naiintindihan ko. Mananahimik na ako. Titigil na ako. Promise, hindi na ako magpapakita sa'yo. Kinakabahan at punong-puno ng takot na saad ni Ella. Kasalanan mo to. Nagulat ang lahat sa pagsigaw ng malakas ni Ron. Agad na inutusan ng matanda ang mga tauhan na kalalakihan na pigilan si Ron. Pero masyado silang mabagal. Sinugod ni Ron sa Ella at pinagsampal ito. Inilalabas ni Ron ang lahat ng kanyang galit na kanyang naipon sa loob ng ilang taon sa lahat-lahat ng mga pinaggagawa sa kanya ni Ella. Mabuti na lamang at napigilan siya ng mga inutusan ng matanda na pumigil sa kanya bago pa may magawa siyang hindi maganda sa buhay ni Ella. Humagulgol sa pag-iyak ang dalaga sa mga oras na yon habang nakahawak sa pisngi niya.
Nanginginig pa siya sa takot at hindi alam kung ano ang gagawin. Pinatayo siya ng matanda at pinaalis. Pinagsabihan din ito na wag na siyang magpapakita pa kay Ron. Ginawa ng lola ni Angela ang lahat ng kanyang makakaya upang bumalik sa realidad si Ron at hindi na magpakain pa sa kanyang galit. Sa mga sumunod na araw ay nagkulong si Ron sa kanyang bahay. Nang pinilit siya ng matanda na magtrabaho at tigilan ang pagmumukmok ay saka lamang ito lumabas. Ilang buwan ang lumipas ay nagbalik na sa dating buhay si Angela. Nakuha niya na ang promotion na kanyang matagal nang hinahangad. Habang si Ron naman ay bumalik sa pagtatrabaho sa hasyenda. Wala na itong kahit kaunting kasiyahan na nakikita sa kanyang mga mata. Hindi na rin muli pang nagbaramdam si Ella kay Ron. Kaya naman, kahit papaano ay naging tahimik na muli ang buhay niya. Kamusta ka na, Apo? Kamusta na ang pakiramdam mo? Gusto mo bang dalawin kita dyan? Ayos lang po ako, Lola. Wala ka namang dapat ipag-alala sa akin eh. Kahit na mag-isa ako, kayang-kaya kong harapin to. Pero Apo, buntis ka. Tsaka para sa akin, mas magandang sabihin ito kay Hindi na natapos pa ng matanda ang kanyang gustong sabihin nang biglang sumigaw si Angela at sinabing ayaw na niyang marinig pa ang tungkol sa kahit ano tungkol kay Ron. Nanahimik na lang ang matanda at pinagsabihan na lamang si Angela tungkol sa mga bagay niya na dapat malaman tungkol sa pagbubuntis. Isang buwan ang lumipas simula nang bumalik siya. Isang buwan ang lumipas simula nang bumalik siya sa syudad ay nalaman niyang buntis siya. Sinubukan niya itong ipalaglag pero sa huli ay hindi niya nakayanan ng kanyang konsensya. Sakto namang dinalaw siya ng matanda sa kanyang apartment sa syudad nang nakita niya ang kalagayan ng apo. Sa unang beses, simula nang umalis si Angela sa probinsya, ay umiyak ito. Inilabas niya ang lahat ng kanyang nararamdaman sa kanyang lola, hanggang sa naamin niya na siya nga ay nagdadalang tao. Lahat naman ng tao sa paligid ni Ron ay nag-aalala sa kanya. Para siyang naging robot na nabubuhay lamang para magtrabaho sa asyenda. Tuwing gabi naman ay nagpapakalasing si Ron at minsan naririnig ng mga tao na nagwawala ito sa bahay niya. Ganito na lamang ang nangyari sa dalawa hanggang sa lumipas na ang 4 na taon. Patuloy na naging maayos ang buhay ni Angela. Pilit niyang inilibing ang kanilang mga alaala ng dating kasintahan at ang kanyang pagmamahal. Nag-focus siya sa kanyang trabaho at sa kanyang anak. Kumuha na rin si Angela ng katulong na mag-aalaga sa kanyang anak kapag siya ay pumapasok sa trabaho. Minsan, naiisip ni Angela na umuwi dahil matanda na ang kanyang lola. Pero sa huli ay nangingibabaw ang kanyang takot na harapin ang tinakbuhan niyang nakaraan. Hello, ate? Napatawag ka? May nangyari ba kay Lola? Opo, ma'am. Nahimatay po si madam at ilang araw nang hindi bumabangon. Umiiyak na sabi ng tagapangalaga ng matanda. Totoo ba to? Opo, ma'am. Mas maganda pong umuwi na muna kayo dito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Angela at nag-impake na ng gamit nilang mag-ina. Pag-uwi niya ay nakiusap si Angela na huwag sabihin sa iba na nakabalik na ito sa probinsya dahil hindi pa niya kayang harapin ang lalaki. Lola, gumising ka na. Gagawin ko ang lahat basta gumising ka lang, please. Talaga na hindi na ako babalik pa sa syudad kung yun ang gusto mo. Basta huwag mo lang po akong iwan. Kailangan ka pa namin ni Angel, Lola. Kung ganon, ay umalis ka na sa trabaho at
Ikaw na ang mamahala ng tuluyan sa asyenda. Nakangiting sabi ng matanda. Napakunot noo si Angela. Iniangat niya ang kanyang ulo at napakurap-kurap na tiningnan ang matanda na inakala niyang walang malay. Lola, nagising ka? Salamat naman at umuwi ka. Akala ko, kahit na ilibing na ako, ay hindi ka na uuwi. Naluha si Angela at niyakap ang kanyang lola. Nangako ito na hindi na siya aalis pa at mananatili sa kanyang tabi. Tinawag na rin ni Angela ang kanyang anak na si Angel para yakapin ang matanda. Nakangising tiningnan naman ng matanda ang dalaga na kanyang tagapag-alaga at nag-thumbs up pa ito sa kanya. Napangisi din naman ang tagapag-alaga at nag-thumbs up din pabalik sa matanda. Hindi na lang alam ni Angela na plano lang pala ng matanda na pauwiin ang dalaga at manatili na lamang sa probinsya. Naging tahimik naman ang pagbalik niya. Ni minsan ay hindi pa sila nagkakaharap ni Ron at sinunod naman siya ng mga trabahador sa mansyon nila ng kanyang lola na huwag sabihin na dumating na siya sa mga tao sa labas para hindi malaman ni Ron. Ngunit talagang mapaglaro ang tadhana at muling pinaglapit ang landas ni na Angela at Ron. Oh, kaninong anak ka? Bawal ang bata rito. Umuwi ka na. Bakit ako uuwi? Sabi ni Mama amin to. Nagtatakang sabi ng bata kay Ron. Bakit? Sino ba ang mama mo? Angel, nasan ka anak? Nanlaki naman ang mga mata ni Ron. Hindi ito nakasalita at nakagalaw. Para siyang naging estatwa sa kanyang kinatatayuan at hindi gumalaw. Nakatingin lamang ito sa bata. Mama, dito ako. Tito Angel, oh. Pagsigaw naman ng bata sa kanyang ina. Agad namang niyakap ni Angela ang kanyang anak. Pinagsabihan niya ito kaagad na huwag umalis sa kanyang tabi. Natigilan naman si Angela nang narinig niya ang pagtawag ni Ron sa kanyang pangalan. Hindi niya inaasahan na muli silang magkakaharap ni Ron sa ganoong eksena, na para bang pinaglalaroan sila ng tadhana. Ang naging rason pa ng muli nilang pagkikita ay ang kanilang anak na si Angel. Angela, Ron, kumusta ka na? Angela, ikaw ba yan? Mama, kilala mo siya? Sino siya? Friend mo? Pilit na nginitian ni Angela ang kanyang anak at marahan niyang hinila papunta sa kanyang likod na para bang tinatago niya ito kay Ron. Matapang namang hinarap ni Angela si Ron. Umakto ito na parang wala silang nakaraan ng binata at nagtanong kung ano ang mga kailangan sa asyenda katulad ng dati. Samantalang si Ron naman ay hindi nagawang makapagsalita at hindi maalis ang kanyang mga mata sa mag-ina sa kanyang harapan. Nang makahakot ng lakas ng loob si Ron ay sinubukan niyang makipag-usap kay Angela. Kamusta ka na? Sino yung batang... Anong oras na pala? Kailangan na namin bumalik sa mansyon ng bata. Teka, pwede ba tayong Sorry nagmamadali kasi ako. Hindi na nagawa pang magsalita ni Ron dahil halata naman na ayaw makipag-usap sa kanya ni Angela. Pag-uwi nito ay hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang dalaga at ang batang kasama nito. Hindi niya matanggap na may minahal si Angela na iba at bumuo ng pamilya kung saan pinagplanuhan nilang dalawa noon ni Ron. Umiyak nang umiyak ang lalaki habang nilulunod niya ang sarili sa alak. Andito ka na naman. Baka hinahanap ka na ng mama mo. Hindi. Alam niya. Kasama ko si Lola. Anong name mo? Ganun ba? Tabi dyan. At may tatrabahuin ako. Laro na lang tayo.
Nagtatrabaho ako. Umuwi ka na. Napanguso naman sa lungkot ang bata. Napabuntong hininga na lamang si Ron at sa hindi maunawa ang paraan ay hindi niya makayanan na makita si Angel na malungkot. Kaya naman bumalik ito sa tabi ng bata at tinanong kung ano ang gustong laruin ng bata. Sobrang saya ni Angel at agad na sinabi ang gusto niyang laro. Habang abala ang matanda sa pagkikipag-usap sa mga magsasaka, ay napansin niya ang masayang paglalaro ni Ron at Angel. Kaya naman imbis na bumalik sila sa mansyon, ay hinayaan niya muna na magsama ang mag-ama. Sa mga sumunod na araw ay iyon na ang ginawa ng matanda. Hindi na niya pinapapunta si Angela sa hasyenda para lamang bigyan ng oras ang mag-ama na magbanding kahit papaano. Lola naman, kaya nga ako mananatili sa pagtira dito para ako na ang bahala sa mansyon at makapagpahinga ka na. Para akong mababaliw kasi dito sa loob ng bahay Saglit lang naman, please. Pero paano kung manghina ka ulit? Hindi ko nakakayanin pa na may mangyaring masama sa inyo. Sorry po. Hindi na yon mauulit. Gusto ko rin kasi ipakilala ang asyenda kay Angel. Pagbigyan mo na ako. Saglit lang talaga. Walang nagawa si Angela at pinayagan na lamang ang kanyang lola. Araw-araw na itong ginagawa ng kanyang lola. Sa maliit na oras na paglalaro nina Angel at Ron ay naging malapit na rin ang dalawa. Hindi na rin maitatanggi pa ni Ron na may pagmamahal na siyang nabuo sa bata. Kaya naman naaliw ito sa araw-araw. Dahil nagreklamo na rin minsan ang bata sa amoy ni Ron, kaya naman itinigil niya agad ang kanyang pag-iinom. Kung si Ron ay napalapit ang loob sa bata, ganoon din naman si Angel. Halos araw-araw ay na-excite ito na makita at makasama si Ron. Kahit na minsan ay buhat-buhat na lamang ni Ron sa Angel habang nagtatrabaho ay okay sa bata. Basta ang importante sa kanya ay makasama niya si Ron. Lola, andito naman na kayo. Asan si Angel? Ha? Angela po, andito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ng matanda. Si Angel, Lola. Magsasalita pa sana ang matanda nang marinig nila ang boses ng bata na tumatawa. Pagtingin niya sa direksyon kung saan niya narinig ang tawa, ay nanlaki ang mga mata niya nang makitang naglalaro ang mag-ama. Nanginginig ang mga kamay ni Angela at takma ng susugod sa dalawa para kunin ang bata nang bigla siyang pinigilan ng kanyang lola. Tingnan mo nang mabuti ang bagay na gusto mong sirain. Nakakalimutan niyo na ba, Lola? Kung anong ginawa sa akin ng lalaking yun? Niloko niya ako, Lola. Sigurado ka ba? Naririnig mo ba ang sarili mo? Narinig mo ba ang panig ni Ron? Alam mo ba ang nangyari matapos mo siyang iwan? Sigurado ka ba na sa nangyari sa 4 years na yun ay ikaw lang ang masasabing biktima? O galit mo lang niyang nagsasalita? Sa bahay na tayo mag-usap. Kung pag-uusapan lang din natin ang mga bagay na yan, kukunin ko na lang yung anak ko. Tingnan mo kung gaano kasaya ang anak mo. Handa ka bang ipagkait ang kasiyahan na nararamdaman niya? Tingnan mo, huwag kang mabulag sa galit mo. At pati ang kasiyahan ng anak mo ay dinadamay mo. Hindi makapagsalita si Angela. Nakita niya ang saya sa mata ng kanyang anak at sa kanyang tawa na ni minsan ay hindi pa niya narinig sa bata. Alam niya, nauunawaan niya kung anong gustong sabihin ng matanda sa kanya, ngunit hindi niya magawang bitawan ng galit na kanyang hawak-hawak kay Ron. Nang napansin ni Ron si Angela na naglalakad palapit sa kanila, ay natigilan ito. Masaya namang sinalubong ni Angel ang kanyang ina at saka ito niyakap.
Mama, laro ka din. Sama ka. Laro tayo. Sa susunod na lang anak, kailangan na nating umuwi at gagabi na. Konti lang, please. Mama, konti lang. Hindi naman yata masamang pagbigyan mo ang kagustuhan ng bata. Huwag kang nangingialam sa usapan naming mag-ina, Ron. Hindi naman ako nangingialam Pero kasi yung bata nalulungkot. Ano bang pakialam mo? Nakakadiri ang pagiging pagpapanggap mo. Pagpapanggap? Kunwari may pakika sa bata, pero panigurado. Hindi ka magdadalawang isip na iwan ng anak ko para sa ibang tao na walang ibang ginawa kundi sirain ang buhay mo. Huwag mo namang ikumpara ang bata sa nakaraan natin. Hindi kasali ang bata rito. Ang anak mo, Angela. Kita mo? Wala kang pakiramdam. Dahil hindi mo man lang alam kung kaninong anak ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Ron. Hindi niya na kailangan pang tanungin kung ano ang ibig sabihin ni Angela dahil alam niya na ang tinutukoy niya sa kanya. All this time, ang haka-haka ni Ron ay totoo na ang batang nakakasama niya ng ilang oras araw-araw ay ang anak nila ni Angela. Sobrang saya ni Ron, ngunit at the same time ay sobrang lungkot niya. Hindi niya magawang lumapit at magmakaawa kay Angela dahil alam niya ang kanyang pagkakamali at pagpapahirap na pinaramdam sa dalaga. Kaya kahit anong tuwa niya na may anak sila ni Angela, na ang batang napamahal sa kanya ay ang sarili niyang anak, ay hindi niya magawang matuwa ng lubusan, kundi mas lalo lamang naging miserable ito sa kanya. Simula noong nakasama niya ang bata, ay natigilan niya na ang uminom. Ngunit sa pag-uwi niya sa araw na yon, ay muli siyang nagpakalunod sa alak. Anak, sa susunod, huwag ka na munang sumama kay lola mo sa hasyenda ha. Dito ka na muna sa loob ng bahay maglaro. Bakit? Punta dito, Ron? Gusto ko play kami. Sorry anak ha, hindi na makikipaglaro ulit sa'yo si Ron. Hindi pwede. Bakit? Dahil away mo siya? Bakit mo away si Ron? Gusto ko siya. Di pwede. Ayoko. Gusto ko si Ron. Kahit anong sabihin ng bata, ay hindi ito nakinig sa kanya. Umiyak ng umiyak ang bata at sinasabing gusto niyang makasama si Ron. Nagalit naman si Angela at napagsabihan niya ang kanyang lola kung saan nasampalis siya ng malakas ng matanda. Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Ron para magalit ka ng ganyan? Malamang! Di nagpakasasa siya doon sa babae niyang yon. Bakit lola ha? Iniwan na naman ba siya ng babaeng yon? Ha! Patawa! Umiling-iling ang matanda. Tiningnan niya nang nakakaawa ang kanyang apo. Hindi ko inakalang lalaki kang ganito. Nahahayaan mong masaktan ang anak mo dahil lamang sa galit mo sa isang bagay na hindi mo naman alam ang buong pangyayari. Naawa ko sa'yo na patuloy kang nagagalit sa isang sitwasyon na hindi dapat. Naawa din ako kay Ron dahil sa bagay na hindi naman niya ginusto ay nakasira sa relasyon niya na naging dahilan kung bakit hindi man lang niya nagawang maipaglaban ng sarili niyang anak. Lalong-lalo na nga po kung si Angel. Nakakaawa dahil pinagkakaitan siya ng sarili niyang ina ng kasiyahan na pwede niyang matanggap sa piling ng kanyang ama. Natahimik si Angela at umiyak na lang ng umiyak. Nang kumalma na si Angela ay nagpunta ito sa kwarto ng kanyang anak. Ngunit hindi niya ito nakita. Pumunta ito sa kwarto ng kanyang lola ngunit wala rin ito. Sa sobrang kaba ay nagsisigaw si Angela sa buong mansyon para mahanap ang kanyang anak. Hanggang sa nagpanik na nga ang lahat. Madilim na sa labas at malawak ang asyenda. Sa murang edad ay madali lang na mawala sa asyenda. Agad na pinaghahanap ng mga tao si Angel. Humahagulgol na sa pag-iiyak si Angela habang hinahanap ang kanyang anak.
Mabuti na lamang at biglang may tumawag sa matanda at sinabi kung nasaan ang bata. Anong sabi, Lola? Nasaan daw si Angel? Si Ron ang tumawag. Nahanap daw niya ang bata sa di malayo sa kanyang bahay. Umiiyak daw. Tumakbo naman si Angela patungo sa bahay ni Ron. Nakita niya si Ron na nakaupo sa veranda at umiinom. Nang dumating si Angela ay sinabi ni Ron na nasa kwarto ang bata. Nakahinga naman ng maluwag si Angela nang makita ang kanyang anak. Kinain niya ang pride niya at sa mga oras na iyon ay naisipan ni Angela na tuluyan nang makipag-usap ng masinsinan kay Ron kahit tungkol lamang sa kanilang anak. Paglabas ng kwarto ay doon na lang napansin ni Angela ang pinagbago ng bahay. Parang walang kabuhay-buhay ang bahay ni Ron. Hindi lang iyon, nakita rin niya na punong-puno ng alak ang sahig. Lasing ka na. Matulog ka na rin kaya. Aalis na ba kayo? Hatid ko na kayo. At baka hindi ko na rin mabuhat ang bata. Sinundan ni Angela si Ron papasok ng bahay patungo sa kwarto kung nasaan ang bata. Nakita niya ang ngiti ni Ron at hinalikan ang bata sa noo. Bubuhatin sana ni Ron ang bata nang biglang nagsalita si Angela. Niyaya niya si Ron na mag-usap. Sa labas ng veranda ay pinagpatuloy ni Ron ang kanyang pag-inom pero pinigilan siya ng dalaga. Kundi lang to. Pagkahatid ko sa inyo matutulog na rin ako. Ron, si Angel. Alam ko, anak natin siya. Anong balak mo? Hindi mo dapat ako tinatanong ng ganyan. Wala naman akong karapatan na humingi ng kahit na ano sa'yo. Siyempre, matutuwa ako kung bibigyan mo ako ng oras na makasama ang anak natin. Sige. Ayos lang sa akin yun. Talaga? Sigurado ka? Tumango si Angela. Hindi napigilan ni Ron ang mapangiti ng abot tenga. Parang sinasaksak naman ang puso ni Angela nang makita ang saya sa mukha ni Ron. Iyon na siguro ang kauna-unahang emosyon na naipakita ni Ron simula noong muli silang nagkita ni Angela. Nang matapos ang gabing iyon ay nakapag-isip-isip si Angela. Kaya naman, kinabukasan ay napatanong-tanong ito kung ano ang nangyari noon nung siya ay umalis. Parang sinasaksak ang puso ni Angela at paulit-ulit na tinatapakan ang sugat sa puso nang narinig niya ang buong nangyari kay Ron. Nalaman niya na noong nagpunta siya para iligtas si Ella sa mga kalalakihan ay biglang may naghampas sa ulo niya. At pagising niya ay hubot-hubad na siya sa bahay ni Ella. Humagulgol sa pag-iiyak si Angela. Hindi niya alam kung ano nga ba ang dapat niyang maramdaman. Napansin naman iyon ng kanyang lola, kaya pinagsabihan si Angela na pakawalan lahat ng galit at nangyari sa nakaraan at mag-move forward na ito. Sundin niya ang totoong sinasabi ng kanyang puso at isipin niya kung saan siya magiging masaya. Dalawa sila ng kanyang anak. Hindi naman nagdalawang isip si Ron na ipakita ang pagmamahal niya kay Angel. Naging totoo naman ito sa kanyang mga sinabi na magiging mabuting ama ito sa bata. Ang dating madilim na buhay ni Ron ay unti-unti nang muling lumiliwanag dahil sa kanyang anak. Habang tumatagal ay naging maayos na rin sina Angela at Ron. Minsan nga ay nagtatawanan na rin ng dalawa na parang wala silang pinagdaanan. Umiinom ka na naman ba? Ay, nakakagulat ka naman. Bakit ba bigla-bigla ka nalang sumusulpot dyan? May pinadala nga pala si Lola na paborito mong ulam. Ay, salamat. Ulamin ko kapag kakain na ako.
Bakit ba umiinom ka na naman? Gusto mo isumbong kita sa anak natin? Huwag naman. Mas nakakatakot pang magalit sa'yo yun eh. Natawa na lamang si Angela. Hinayaan na lang din niyang uminom si Ron at nagpatuloy sa pagtambay sa bahay ni Ron. Nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa wala na silang mapag-usapan. Biglang nailang si Angela. Bigla kasing nagbago ang pagtingin ni Ron sa kanya, na para bang punong-puno ito ng mga sasabihin ang kanyang pagtingin. Magsasalita na sana si Angela muli para may mapag-usapan sila ni Ron nang biglang tumayo si Ron at lumapit sa kanya. Angela, wala na ba tayong pag-asa? Anong ibig mong sabihin? Mahal na mahal kita. Hanggang ngayon, ikaw pa rin talaga. Alam kong wala akong magandang nagawa sa'yo noon, pero Huwag na nating pag-usapan yun. Tapos na yun, Ron. kung ganon, may iba na ba? Hindi ba pwedeng ako na lang ulit? Hindi ko alam, Ron. Masaya ako sa relasyon natin ngayon. Pero kung tatanungin mo ko, kung gugustuhin ko pa bang magkabalikan tayo, sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Biglang pumasok si Ron sa kanyang bahay at dali-dali ring bumalik sa veranda. Nagpakita ito ng isang box na maliit na may lamang singsing. Napasinghap naman ng malakas si Angela. Nanlalaki ang mga mata ng dalaga na nakatingin lamang kay Ron na lumuluha na. Bala ko sana itong ibigay sa'yo noon. Bala kong hingin ng kamay mo para bumuo tayo ng pamilya. Pero dumating siya at nagkagulo ang lahat. Ang tanga-tanga ko, alam ko. Pero may papangako ko na hindi na yun muli pang mauulit. Ron, Angela, mahal na mahal kita. 4 years na pero ikaw pa rin talaga. nakayukong umiiyak si Ron at patuloy sa pagmamakaawa na bumalik si Angela sa kanya. Napahawak naman si Angela sa kanyang puso at naalala ang sinabi ng kanyang lola na pag-isipan kung saan sila sasayang mag-ina. Sa mga pinakita ni Ron sa kanyang anak ay sobrang natuwa ito, kaya alam niyang sasaya ang anak niya sa kanyang ama. Pero napaisip siya kung siya ba ay sasaya ba kay Ron. Napapikit naman si Angela at inalala ang lahat ng kanilang mga alaala ng magkasama hanggang sa muli silang magkaayos dahil sa kanilang anak. Hindi naman yata maganda na ikakasal tayo kaagad, di ba? Ano kaya kung ligawan mo muna ako? Gagawin ko ang lahat, Angela, para muli kang mapasa akin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sige, bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Ron at muling napahagulgol. Napangiti naman si Angela at niyakap ng mahigpit si Ron. Nangako si Ron na magiging mabuti siyang nobyo kung sakaling muli siyang sagutin ni Angela. Sa mga sumunod na araw ay muling nakita ng mga tao sa hasyenda ang saya sa mukha ni Ron. Pinakita nito ang kanyang pagmamahal kay Angela at sa kanilang anak na si Angel. Lahat ng kanyang pangako ay tinutupad niya. At nang umabot ng 1 taon, tuluyan nang sinagot ni Angela si Ron at muling naging magkasintahan. Ngunit ngayon ay hindi na nila itinago pa. Laging lumalabas at magkakasama sina Ron at Angela kasama si Angel. Pati na rin sa pagpapalakad ng asyenda ay sila pa rin ang magkasama na halos hindi na mapapalayo sa isa't isa. Naging masaya naman si Angela kay Ron. Natanggap na rin niya ng buo ang nakaraan at muling napagkatiwalaan ang binata habang tumatagal. Hindi lang iyon, nang tumagal ay sila nang muli
dahil umuo na rin si Angela sa pag-aaya ni Ron ng kasal nila. Nang kinasal ang dalawa ay nakiusap ang lola ni Angela na sa mansyon na sila manirahan. Noong una ay nahihiya pa si Ron, ngunit sa huli ay pumayag din ito. Tuluyan na ring pinangalan o pinamana ng matanda ang asyenda at ang iba pa niyang mga negosyo sa probinsya. Naghati na ang mag-asawa sa mga trabaho. Nang maging 6 na taong gulang na ang anak nilang si Angel, ay nasundan ito ng kambal na lalaki. Patuloy na naging masaya at tahimik ang buhay nila Angel at Ron. Patuloy rin na binabago ng dalawa ang kanilang sarili upang mas maging mabuting asawa sa isa't isa at magulang sa kanilang mga anak. May mga araw na sila ay nag-aaway, pero sa huli ay napag-uusapan din nila ito ng maayos nang hindi nagbabangayan. Ano na naman yang mga dala mo? Pumipitas-pitas ka na naman ba ng mga halaman sa tabi? Hindi na tayo mga bata, Ron. Hindi Sariling tanim ko to. Kasi nagtatampo yung asawa kong maganda Kaya naman, naglalambing lang. Sariling tanim mo? Oo, halika. Ipapakita ko para maniwala ka. Pagpunta ni Angela sa isang parte ng asyenda na hindi niya masyadong napupuntahan, ay may nakita itong mga bulaklak na nakatanim. Iba't ibang klase ang mga to. Ngunit sa disenyo ng pagkakatanim ay hindi mapigilan ni Angela ang humanga. Natuwa ito ng sobra. Hindi niya mapigilan ang magsabi ng paulit-ulit ng wow dahil sa sobrang ganda nito. Ito ba ang lagi mong pinagkakabalahan kapag wala ako? Tumulong din mga bata rito. Pero syempre, alam mo naman ang kambal kaya imbis na tumulong ay nanggugulo pa. Para saan ba mga to? Ang ganda ng mga ito, Ron. Para saan? Syempre para sa'yo. Sa akin? Yap. Para sa asawa ko na walang tigil sa pagmamahal sa isang katulad ko. Napangiti ng malawak si Angela. Napayakap ito sa kanyang asawa na kailan lang ay kanyang kinaiinisan. Natawa na lamang si Angela sa sobrang saya ng kanyang nararamdaman. Nag-aaway man ang dalawa pero sa huli ay sobrang saya pa rin.